Welcome to Rahadom's Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Rahadoms. Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos. Natutup na mulat na tayo sa nangyari sa ating Philippine government ngayon. And I believe, aware na lahat ng mga Pilipinos kung sino yung mga binoto ninyong mga politiko na bobo. Pinakita ko sa inyong mga pictures ngayon ay hindi early campaigning but demanding your voters kung sino iboboto nyo sa mga parating na election, especially this coming senatorial election. Hindi ko napatagalin to, magbigay lang ako ng brief description sa mga taong gusto ko sana lagay natin sa Senado hanggang sa House of Representatives. Unahin natin ang House of the Senate. Nasa listahan ko sa former President Rodrigo Roa Duterte. He served the country as the 16th President of the Republic of the Philippines with a track record and is known to the world as one of the best president the Filipinos ever have. Next sa aking listahan ay si Senator Bongo. Si Senator Bongo, na naging mayor pa si Tatay Digong sa Davao, yan na siya sa buhay nito. Naging sekretary ito ni President Duterte hanggang naging senador ngayon. What is significant about his life as a Senator of the Republic of the Philippines is yung kanyang malasakit center sa Pilipinas. Ang kanyang strong advocacy para sa social justice, health reform, and so on and so forth. And other than that, the most significant about this man is he is truly pro-poor. Talagang lumalaban at pinaglaban niya ang mga pobre nating mga kababayan. Next in line, I have the re-election is Ronald Bato de la Rosa. Alam natin ang kanyang record, no? He is one of the best chief PNP ng Pilipinas paano ni President Duterte. Hindi siya umalis. Tagiliran nating presidente at pinaglaban niya ito ang area ng labanan kung saan sinisiraan ng mga makaliwang grupo, mga terorista at mga kurakot at buhayang opisyal ng ating gobyerno. Yan po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Next in line ay si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque ay isa sa mga tagapagsalita ng Pangulo at tagapaglaban ng Pangulo. Si Atty. Harry Roque ay talagang bihasa sa batas, mapa-international lawman at laws relating to international relations. Kami siyang magandang nagawa kung siya ay nagiging membro ng House of Representatives. Itong bugado na to ay talaga pinaglaban ang dapat ipaglaban para sa kapakanan ng bayan. Yan po si Atty. Harry Roque. And then, huwag natin kalimutan sa Atty. Salvador Panilo. Natalo man siya ng last election, but this time, huwag na natin siyang kalimutan at ilagay sa Senado. Si Atty. Salvador Panilo ay isa sa mga nakipaglaban sa ating mahal na Presidente Duterte, nakikinig sa daing ng taong bayan. Yan po si Atty. Salvador Panilo na kailangan nating tagay diyan sa Senado. Next na we have Atty. Glenn Chong. Si Atty. Glenn Chong ay isa sa mga nag-expose sa baluktot na pamamalakad na ating corrupt na mga officials. Yan po si Atty. Glenn Chong ay talagang fighter na lawyer, no? Talagang pinaglaban niya kung ano yung dapat at nararapat. Going further on, we have Atty. Francis Tolentino. Si Atty. Francis Tolentino ay isang batikang abogado. He's one of the best decorated public servant. Is one of the icon of NCR in terms of progress and development. So, next in line we have Atty. Vic Rodriguez. Siya ay isa sa former cabinet member ni Bongbong Marcos at pinatalsik sa pwesto. Naglabasan na ang anomalya sa gobyerno dahil kay Atty. Vic Rodriguez hindi siya natakot na iladlad madlang people kung ano ang tunay na kulay ng ating gobyerno ngayon. We need someone na talagang nagsusulong ng ating kalusugan. Yan ay walang iba kundi si Dr. Willie Ong. Si Dr. Willie Ong ay isang famous na doktor na makamasa, makabayan, at talagang siya ay karapat-dapat nilagay sa Kongreso para isulong ang kalusugan ng buong bansa. Next in line, we have Dr. Rodante Marcolita. Si Dr. Rodante Marcolita, isang congressman ngayon, siya nagtapos ng Doctor Public Administration. Kailangan natin ilagay siya dyan sa Senado kasi nga siya ay talagang nakikita natin gumagawa at nagtrabaho. Isa din siya sa proponent at nangunguna sa pagpatanggal sa prangkisa ng ABS-CBN dahil ilang taon itong hindi nagbayad ng buwis. At marami pang mga anomalies na ginawa ng ABS-CBN. Yan po. At karapat-dapat ding ilagay yan sa Senado si Dr. Dante Marcolita. Next in line, mga kababayan, si Dr. Lorraine Badoy. Si Dr. Lorraine Badoy ay nagtapos ng kanyang doctorate
Yan si Dr. Badoy ay talagang pinoprotektahan ang seguridad ng Pilipinas internally with regards to the movements of the terrorist groups such as the New People's Army. Next in line, mga kababayan, ay walang iba kung hindi si Manny Piñol. Alam niyo, si Manny Piñol ay tahimik na tao. Tahimik nga siya, pero marami siyang nagawa sa ating bansa. At karapat-dapat siyang ilagay sa Senado dahil nung nag-send Agricultural Secretary, marami siyang nagawa para sa mga farmers. I think he is the man in the agriculture sector that will boost the Philippine economy through agricultural reforms, and that's Manny Piñol from Mindanao. Next in line, mga kababayan, believe me or not, ay si Gerald Bantag. Si Gerald Bantag ay isang decorated official ng law enforcement. I think he's the best man in the post. Marami siyang gandang nagawang reforms sa ating law enforcement, especially with regards to the proper enforcement of our penal colony, mga prisuhan. Yan, si General Bantag. Ito naman, si Attorney Trixie Angeles. Si Attorney Trixie Angeles ay isang napaka-vocal na lawyer. Pinaglaban talaga niya ang katiwalian sa ating gobyerno ngayon. Yan po si Attorney Trixie Angeles ay nagiging former press secretary ni President Bongbong Marcos. Last but not the least ay si Sir Eric Siles. Sir Eric Siles, known as Ka Eric. Itong tao na to ay talagang ipaglaban sa karapatan ng mga tao. Si Eric Siles ay kasamang ipinakulong ng House of Representatives diyan sa Kongreso with Dr. Lorraine Badoy. So I think Eric Siles has the right spot in the Senate as well. So yan po ang aking mga choices. Kayo na pong bahala kung sinong ilalagay nyo dyan sa ating Senado. Alam nyo na, ng ating Senado ngayon, kailangan ng mga taong talagang nagsilbi at gumawa ng makabuluhang batas alang-alang sa tunay ng pagbabago ng Pilipinas. Kung anumang desisyon ng hukbong pagbabago ng Pilipinas, doon tayo lulugar. Tara, suportahan natin ang mga taong ito sa panahon ng ating pagpili. But then, it's up to you guys. We respect your choice. I can see a bar ready to spend. I want to celebrate. I want to take a year. I want to celebrate. I want to take a year. I want to enjoy. Give me my soul, see me can feel